Elena, parang awa mo na. Huwag mo hayaang gawin akong baboy nitong alaga nyo. Bakit Don Pakundo? Naawa ka ba sa ginawa mo kay Tatay Nestor? Hindi ko naman gustong gawin yan kay Nestor. Talagang matigas lang talaga ulo niya at ayaw niyang ibigay sa akin yung mga ginto na kailangan ko. Bakit Don Pakundo? Hindi naman sa'yo yung mga ginto. Ba't mo ba inaangkin? Sa mga ninuno pa namin yung mga ginto. Bakit sobra kang sakim sa kayamanan? Patawarin niyo na ako, Elena. Hindi ko na uulitin yung mga ginawa ko sa inyo ni Nestor at hindi na rin ako maghahabol sa mga ginto niyo. Yan ang pinapangako ko sa iyo, Elena. Dapat lang Don Pakundo at sana talagang magbago ka na at wag na maging swapang at mapagsamantala. Sige, umalis ka na at wag ka na magpapakita sa amin. Tay, okay ka lang ba? Hindi ka ba nila sinaktan? Okay lang ako, anak. Huwag ka mag-alala, hindi naman ako nasaktan. Nandito ka pala, Bagwis. Salamat naman at binalikan mo kami. Opo, Tatay Nestor. Batid ko kasing kailangan nyo ng tulong ko. Lagi ka talagang maasahan namin, Bagwis. Parati kang nandyan pag kami ay nangangailangan. Parati po akong tutulong sa inyong dalawa ni Elena. Yan po ang pangako ko sa inyo. Hello, bata. Huwag ka nang tumuloy dito sa abandonadong warehouse. Doon muna dalhin yung mga ginto sa bahay ko. Bakit po, Don Pakundo? Bakit po naiba yung lokasyon ng pagdadalhan ko nitong mga ginto? May nangyari po ba? Huwag ka na marami pang tanong, bata. Basta kung saan yung sinabi ko, dun mo dalhin. Huwag na marami pang satsat. Sige po, Don Pakundo, masusunod po. Pasensya na po kayo, hindi na po mauulit. Papunta na po ako, Don Pakundo, sa bahay niyo. Akala nyo, Elena, na matatalo nyo na ako? Magaling to magdrama-dramahan. Anak, may dapat kang malaman. Hawak na ng tauhan ni Don Pakundo yung mga ginto. Paano nila nakita, Tay Nakatago yun sa bakanting lote. Narinig ko sa pag-uusap nila kanina, anak, na nakita na ng tauhan niya yung mga ginto. Talagang napakawalang hiya talaga nitong si Don Pakundo. Inisahan na naman tayo. Tara na, Elena at Tatay Nestor. Sumakay na kayo sa likod ko at puntahan natin yung bahay nila Don Pakundo. Hello, Don Pakundo. Nakarating na po ako dito sa bahay nyo. Ano po ba ang susunod na gagawin ko dito sa mga ginto? Antayin mo lang ako dyan sa bahay at papunta na ako. At wag kang kumuha kahit isa dyan sa ginto, kundi malalagot ka sa akin. Sige po, Don Pakundo, masusunod po. Babantayan ko lang po itong isang truck na ginto hanggang makarating po kayo dito sa bahay nyo. Napakatuso talaga nitong si Don Pakundo. Niloko pa tayo na magbabago na siya. Parang hindi na magbabago ang kanyang pag-uugali, Elena. Nababalot na siya ng kasakima. Kailangan nating mabawi ang lahat ng ginto, Tay, dahil pamana na yun ng ating mga ninono. Paano kaya natin yun mababawi, anak? Baka itinago na yun ni Don Pakundo. At basta, Tay, kahit anong mangyari, babawiin natin yung ginto. Hindi naman sa kanya yun. Ako na bahala, Tay. Huwag ka mag-alala. Makukuha natin yun. Andito ka na pala, Don Pakundo. Eto na po yung pinag-uutos nyo sa akin. Sige, magaling. Yung bayad sa serbisyo mo, send ko na lang mamaya sa GCash. Sige po, Don Pakundo. At ako'y aalis na po. Sige, umalis ka na agad dito at tatawagan ko pa si Bugart. Hello, Bugart. Dalhan mo ako dito ng maraming tauhan. At dapat lahat armado ng baril at malalaki ang katawan. Walang problema, Don Pakundo. Saktong-sakto. Meron akong mga bataan dito na mga armado ng malalakas na armas. Magaling, Bugart. Papuntahin mo agad silang lahat dito sa bahay. At may hinihintay akong mga tao na lulusob dito. Okay, Don Pakundo. Areglado. Alam mo naman ako. Basta usapang pera, mabilis akong umaksyon. Papupuntahin ko na po sila dyan. Humanda kayo sa akin, Nestor. Akala nyo hindi ko paghahandaan ang pagdating nyo dito? Tingnan natin kung kaya ng alaga nyo yung mga bataan ko. Tingnan natin kung kaya nyong makuha ang mga ginto sa mga kamay ko. Uulanin ko kayo ng bala at hindi ito mapipigilan ng bagwis niya. Malapit na tayo sa bahay ni Don Pakundo, Tay. Oo, anak. Natatanaw ko na yung bahay ni Don Pakundo dito sa itaas. Maghanda kayo. At nararamdaman ko na naghahanda si Don Pakundo sa pagdating natin. Tama talaga hinala ko at may nakaabang na sa atin dito. Alisto kayo, Elena at Tatay Nestor. May mga armas sila. Sige, paputukan nyo na ng maraming beses! Ngayon, kayong apat naman na magpaputok, tadtarin nyo ng bala!
Hindi uubra yung mga baril nyo sa akin, Don Pakundo. Ngayon ako naman ang aatake. Humanda ka! Mag-ingat kayo mga bata at huwag kayo papatama sa mga gintong alikabok. Anong ginawa mo bagwi sa mga bataan ko? Ba't naging butiki naman? Tara at puntahan na natin si Don Pakundo, Elena at Tatay Nestor. Kailangan wakasan na natin ang kanyang kasamaan ngayon. Hello, sir. Pwede po ba kayo pumunta dito? At may mga trespassing dito sa bahay na gusto akong saktan. Pakilinaw lang po yung mga detalye, sir. At sino-sino ang nandyan at bakit kayo balak nilang saktan at pakisabi na rin ang exact address ng bahay nyo. Sige po, at pupunta na po kami agad dyan sa bahay nyo. Mag-ingat na lang po muna kayo habang kami po ay papunta pa lamang dyan. May paparating na dito ng mga pulis at ipapahuli ko kayo dahil trespassing kayo sa pamamahay ko. Anong ipapahuli na sinasabi mo? Gusto mo gawin kitang maliit na butike o maliit na buwaya, Don Pakundo? Pag ginawa mo yun, Bagwis, magiging wanted sina Elena at si Nestor dahil nasabi ko na kung sino ang mga trespassing sa bahay ko. Napakatuso mo talaga, Don Pakundo. At kami pa ngayon ang ipapadakip mo sa mga pulis. Ubus ka talaga ng sama. Hindi nyo kasi ginagamit yung utak nyo at sugod kayo ng sugod sa pamamahay ko at ngayon nasa akin pa rin ang huling halakhak. Buti naman at dumating na kayo. Yan sir, hulihin nyo yung mga yan. Pati na tong isang malaking halimaw na to, nahugis tigre. Tatay Nestor, ikaw ba yan? Ngayon ko lang napansin. Oo, iho. Sino ka ba? At ba't mo ako kilala? Hindi mo ba ako naaalala? Ako po to yung nadaanan nyo na manganganak na ang misis ko. At tinulungan nyo kami na maihatid sa hospital yung misis ko. Oo nga pala, namumukaan, nakita kayo pala yung nadaan ko nung papunta ako ng bayan para mamalengke. Kumusta ba yung anak mo, iho? Lalaki po yung naging anak namin at napakalusog po ng bata. Maraming salamat po, Tay Nestor. Utang ko po sa'yo yung buhay ng anak namin. Mabuti naman kung ganun, iho. Masaya ako at lumabas yung bata na malusog. Okay lang yun, iho. Talagang tungkulin nating tumulong sa mga nangangailangan. Tatay, ba't po kayo nag-trespassing ng bahay ng ibang tao? Nagpunta lang kami dito, iho, dahil gusto lang namin bawiin yung bagay na ninakaw niyang si Don Pakundo. Bakit, tay? Ano bang yung ninakaw ng may-ari ng bahay na to sa inyo? Yung mga gintong kayamanan na pagmamay-ari pa ng mga ninuno ko. Kung ganun, yung tao pala na yun yung dapat naming hulihin. Pasensya ka na, tay. At kayo pa yung dinakip namin. Ano sir, nahuli niyo na po ba sila lahat? Pakidala na lang po sila agad sa presento at kulungin at wag nang pakawalan. Ikaw pala ang dapat hulihin at ikaw ang magnanakaw ng ginto na hindi sa'yo. Hulihin itong matanda na to. Sir, maraming salamat at si Don Pakundo yung hinuli nyo at hindi kami. Kami nga ang dapat humingi ng tawad sa inyo, Tatay Nestor. Nagkamali kami ng unang hinuli. Sige, Tatay Nestor, at aalis na kami at dadalhin na namin yung si Don Pakundo sa presento para ikulong. Ang dami na rin pala niyang patong-patong na kaso. Akala mo, Nestor, ito na yung katapusan ko, nagkakamali ka. Babalikan ko pa kayo at magkikita pa rin tayo ulit sa season 2. Elena, Tatay Nestor, mukhang magpapaalam na ulit ako sa inyong dalawa at kailangan ko nang bumalik sa kaharian namin. Talaga bang iiwan mo na naman kami, Bagwis? Mamimiss ka na naman namin ulit ni tatay. At ikaw lang talaga ang maasahan. Hindi ko rin gusto na kayo'y iwan. Pero meron din akong obligasyon bilang hari sa aming kaharian, Elena. Okay lang, Bagwis. Naiintindihan ka namin. At wala na naman si Don Pakundo. Wala nang manggugulo sa buhay namin. Buhat ngayon mapapanatag na ang loob ko. Basta, tandaan niyo parati, Elena at Tatay Nestor. Sa oras na kailangan niyo ang tulong ko, ako'y bababa agad at babalik dito. Paalam, Bagwis. Hanggang sa pagkikita muli. Wow, ang ganda naman ng damit mo, Tay. Bagay na bagay sa'yo. Yung sa'yo rin, anak. Bumagay rin sa'yo at lalo kang gumanda. Parang naninibago pa rin ako hanggang ngayon, Tay, sa karangyaan na natatamasa natin ngayon. Hindi pa rin ako sanay maging mayaman. Hindi natin to matatamasa, anak, kung hindi dahil kay Bagwis. Siya talaga yung nakadiskubre kung nasaan nakatago ang mga gintong kayamanan. Namimiss ko na ulit si Bagwis, Tay. Mag-iisang taon na at hindi pa rin siya bumabalik dito sa atin. Ano na kaya ginagawa niya doon? Marahil anak, marami siyang ginagawa doon sa kaharian nila. Alam naman nating hindi madali ang tungkulin niya bilang isang hari doon.
Mag-iisang taon na pala. Kumusta na kaya sina Elena at Tatay Nestor? Sana ay okay lang sila at masagana ang pamumuhay. Namimiss ko na tuloy ang bumalik dun sa baba at makasama sina Tatay Nestor at Elena. Sana'y magkita pa kami ulit balang araw. Gagawa ako ng paraan para makalaya dito sa bilangguan. Maghanda kayo sa akin, Nestor at Elena, at magbabalik ako para guluhin yung buhay nyo. Sa pagbabalik ko, titiyakin ko na makakaganti ako sa inyo at sa alaga nyong si Bagwis, at ako naman ang magpapahirap sa inyo!